what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV at ito ay pinamagatang Just in, lagot si Zubiri, matindi ang sinapit, suspended na. Senator Amy Lagman, binuking ang mga ahas. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ang Senado po, Ayun, syempre bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir Badong Arrateles. Senate President Mig Zubiri. Bakit po pumapayag na, tila yata pumapayag na gamitin, no, para isalba ang reputasyon ng House of Representatives at saka nitong Chacha. Mga pahayag po ngayon si Senator Zubiri na feeling niya sikat na sikat po siya, no? Una po, ilang bahagi lang po to, hindi po natin i-discuss yung kanyang mga sinabi lahat. Una, sinabi ni Zubiri, tutol rin sa charter changes sa pamamagitan ng People's Initiative si Pangulong Marcos, no? Kaya pareho daw sila. Sabi nga ni Zubiri pa, eto pa sabi ni Zubiri, dati raw si Pangulong Marcos na senador Papayag ba siya na maitsepuera yung mga senador? Ganda ng logic nga naman, di ba? Kaya nung nakausap siya, inaatasan ng Senado. Ganun ang termino niya. Inaatasan ng Senado na manguna Senado sa mga economic provision na gagawin na charter change. Yan. Okay, eto pa dagdag. Thank you very much kay JR Santos na nagbigay po sa atin ng 50 pesos na pangkape. Yan. Economic provision, economic tungkol sa ekonomiya, no? Hindi naman kailangan ng charter change para sa ekonomiya. Pwede namang gawin na lang yun nang wala naman charter change, di ba? Okay. Ito pa ang matinding pahayag ni Zubiri, no? Ibinulgar ni Senate President Juan Miguel Zubiri na atat ng umatake sa Kongreso ang mga kasamahan niyang senador dahil sa isinusulong na People's Initiative. Pero pinili niyang kumalma at humanap ng win-win solution. Ibig sabihin niya ng win-win solution ay eto nga po, no? Magtsatsa pa rin pero this time through Constituent Assembly na. So ibig sabihin hindi na po yung kagustuhan ng mga congressman na maiitsepuera yung mga senador. Magandang development po yan. Kung magkakaroon po ng tsatsa, magkukonvene po yung mga congressman as Constituent Assembly na separate, parang gumagawa lang po sila ng batas pareho. Magkaiba po. Tapos pag magkaiba po yung mga provisions na magkakaroon din niya ng bicameral, doon na maghihilutan. Okay, sabi nga ni Zubiri, ito po ay ang a win-win solution, no? Magtsatsa pa rin tayo dahil yun ang gusto ng Pangulo ng Pilipinas, magtsatsa na pang economic provision lang po yung babaguhin, no? Magtsatsa kasama na yung Senado, hindi na po sana kung economic lang ang babaguhin. Kung maiba yung babaguhin. Di wow. Chepera, mangunguna pa nga yung Senado ayon kay Zubiri, sabi ni Pangulong Marcos, at economic lang, win-win solution. Ayan ang inaakala ni Zubiri. Pero ito po ang katotohanan, no? Alam po ninyo, Ginoong Zubiri, Senate President Zubiri, Senator Zubiri, mawalang galang na po sa mukhang sikat na sikat kayo ngayon, no? Mukhang yan ang gusto nyo ba? Yung sumikat ng ganyan na kayo naman yung maging sentro. Hindi nyo ba naisip, bakit kaya kayo pinatawag? Bakit kaya kayo biglang pinag-usap ni Martin? Natatandaan ko lang po, no? Natatandaan ko lang. Noong pong Desyembre, nagsabi si Speaker Martin. Ang sabi ni Speaker Martin, isusulong namin sa House of Representatives ang Chacha. Hindi ko alam kung si Speaker Martin din to, pero tinitiyak ko na isa sa mga congressman na nagsabi na pinag-aaralan nila na magkaroon ng Chacha na hindi kasama yung Senado. Kasi pagkasama ang Senado, laging hindi natutuloy yung pag-amienda ng konstitusyon. Binulaga tayo ngayon ng Enero, no? Nung binulgar nito ni Congressman Lagman, yung bayaran sa kanyang probinsya, no? Diyan po sa may Albay. May mga mayor, may 3 siyang mayor na hawak na magpapatunay na may kampanya po ng People's Initiative. Pero ang nangangampanya, ito po ay para pinangungunahan ng mga congressman. Ito ay nagpahayag din po si Congressman Pulong sa Davao, nangunguna po si Mig Zubiri Migs Nograles ng PBA Party List.
Sinigundahan po yan ni Congressman Ungab ng Davao pa rin. Tapos si Senator Amy, pinakita pa nila na meron talagang form, no? At meron siyang akusasyon na 20 million per congressional district ang nakatokang bayaran. Quezon City, meron din pong mga video ang TV5, News 5 na nagsasabi na sila ay pinangakuan ng ayuda kaya sila pumirma. Mantakin mo na kumakalat na, no? Ang pambulag kasi talaga ngayon, talagang pera-pera. Hindi talaga, no? Masakit mang isipin na pera-pera ang pambulag talaga. No? Parang nasamantala to dahil alam naman natin na yung panahon natin ngayon is kailangan mo talaga ng pera. Napakadaling maubos ng pera ngayon. Dahil sa mahal ng bilihin. So, kung hindi mo re-resolbahin yung mga presyo ng mga bilihin na nagtataasan, parang mas pumapabor sa kanila yan. No? No, wag natin anuhin yan, wag natin problemahin yan. Hayaan mong maghirap ang mga Pilipino, parang ganun. Tapos, pag papirmahin natin yan, parang ganyan, no? Na, bigyan lang natin ng pera yung pipirma. Parang ano yung gipitan ng laban. Siyempre, iba kasi ano eh, ba't ka pumirma? Kailangan ng pamilya ko. Wala na talaga kaming wala na talaga kaming makuha na ng pera. Wala na makakain yung pamilya ko. Ganon ang nangyayari. Di ba? Kaya talaga parang kapit sa patalim ang nangyayari ngayon. So parang nasamantala yung panahon. No? Pero ano ang magiging kapalit nito? Ano? Sa isang araw na magagamit mo yung perang ibibigay sa iyo. Ano ang magiging kapalit nun? No? Maaaring matagalang pagdurusa, maaaring habang buhay na pagdurusa kung hindi mo gagamitin ang isip mo sa bawat pipirmahan mo. 'Di ba? Kasi ang pera madaling maubos 'yan eh. Madaling maubos 'yan. Kahit 20,000 pa 'yan. 2 araw lang 'yan, ubos. No? Bakit mo ipagpapalit yung karapatan mo? 'Di ba? Sa pera-pera lang. No, kung meron mang ganito, 'di ba? Ako sinasabi ko lang yung ganito, no, hindi naman ako nang hihimok na ganyan. No, kasi tayo iisipin natin yung bayan natin. Tayong lahat ang maaapektuhan sa mangyayari. Kasi kung maraming kumukontra diyan at maraming ayaw niyan, mapapag-isip talaga tayo ng hindi maganda diyan. Kaya kung wala tayong naririnig na alingas-ngas tungkol diyan, hindi maganda, is wala namang problema, pirma lang tayo ng pirma. Diba? Kaso nga lang, napakarami tayong naririnig na hindi maganda. Nga, gusto pang bawiin dahil hindi niya raw alam na yun pala ay tchatcha. No? Okay. Ang bilis po ng pangyayari. Akinsi ngayon. Sweldo. Hindi, pati po yung mga dati nilang kakampi. Ito pong kakamping, Dilawan, mga kaparian, nag-react na po, no? Siyempre, si Shell Joke, no? Nagpaliwanag na mali. Mali yung ginawa nilang People's Initiative, no? Lalo na yung mga bayaran, etc. Pumapalag po ang buong sambayanan kasama po ang kanilang ate, no? Kamag-anak incorporated yung ate, pumalag si Ate Amy. Kahit mga Dilawan, no? Pumapalag na talagang lahat po halos ng sektor, natira na lang po yung mga tambi. Pati yung mga kalaban, no? Tumututol din dyan. Di talagang hindi maganda yan. Ay, di ba? Vloggers at saka yung mga supporter na solid Marcos, no? Dito pag-suporta rito sa tchatcha ni na may People's Initiative. Yan sila Mike Abe, si Jam Magno ang nangunguna, si Abe at saka si Magno ang nanguna para ipagtanggol yan. Yang People's Initiative. Pero alam po ng lahat na maling-mali. Maling-mali na magkabayaran para lang sa tchatcha. Okay. Ngayon, biglang itsepwera po ang Senado. Wala tayong naririnig kay Mig Subiri, wala tayong naririnig sa mga congressman na isasama nila yung Senado. At yun po mismo, yun po mismo ay tablahan no? Galing po sa mga congressman na parang People's Initiative, iitsepwera nila sa botohan o isasama nila yung magbobotohan na as one, no? Yung hindi po separately. Joint po ang botohan. So kung isang senador, katumbas lang siya ng isang congressman, 300 yung congressman. Yung mga senador 24 lang. Kahit na anong isipin ko, mawawala po ng kapangyarihan yung senador. Sabi ko nga, yung simpleng batas na pagpapalit ng pangalan. Isang boto ng senador, 100 ng katumbas. Diba? Ng isang kalye. Hindi gano'ng maapektuhan ng lahat kasi kalye lang yun lang maapektuhan eh. Dating Siling Labuyo Road, ginawang Alfredo Aratilis Senior Road. Kinakailangan pa pong separate
Ha? Bumuboto yung Kongreso at saka mga senador. Pero dito, babaguhin mo yung saligang batas. Sama-sama sila. Yan po yung laman ng pinapipirmahan. Ang naglantad po niyan si Amy Marcos mismo. Okay, matapos po ito lahat, napapahiya na po ang pamahalaan dahil hindi po makakapaghugas kamay ito si Pangulong Marcos. May pronouncement po siya na magsusulong ng tiyatya. At ito lang po yung nakikitang isinusulong na tiyatya. Hindi po kumikibo si Mig Zubiri hanggang sa ngayong araw na to. Dami po nangyari. Sa madaling salita, no? Pakinggan nyo lang po muna ako. Sa madaling salita, mga kapatid, eto na si Mig Zubiri. Biglang siya na ngayon na nag-announce na eto maganda ang tiyatya kasi separately boboto na sila. Bakit po? To save face, di ba? Nakita na po, maanomalya to, nagpapatawag na si yung mga makabayan black, gusto na nila imbestigahan. Nagpapatawag to si Reza Ontiveros na muling nabuhay na maguli. Napapatawag, nagsabi na po to si, meron na po resolusyon si Amy Marcos na iimbestigahan itong People's Initiative kuno, no? To save peace. Yung Kongreso para isalba yung House of Representatives sa pamumuno ni Martin. Ito po ang device. Alam niyo po, Si Martin talaga, no? Simula nung namunod sa Kongreso. Mario Jose. Parang napasama pa nilagay sa kanya. Ay, nako. lang yung Pangulo ng Pilipinas. Sunod-sunuran, no? Baliktad po eh. Ako, iba nakikita ko na ngayon. Mentras na nakikilala ko sila. Nakikilala ko po yung laro ngayon. Nakikita natin. Tignan po ninyo. Kasi talagang ramdam talaga nila sa sarili nilang hindi sila mananalo sa election sa 2028. Kahit anong gawin nila eh. Alam mo lang kung sino talaga yung maglalaban sa 2028. Dalawa lang yung pinakamatunog na pangalan na magbabanggaan talaga na kahit 10 silang tumakbong presidente, dalawa pa rin yung mangingibabaw eh. No? Saving face, hindi lang po saving face to. Yari po sila, lahat po ng tao nagde-demand. Aba, hindi po kami papayag. Hindi po pumapayag ang kulto ni Digong na basta na lang, ang mangyayari po, eto na lang isulong natin, kakalimutan na. Paano po yung mga binigay na pera? Paano po yung akusasyon ni Amy? Ha? Akusasyon, senador po yung nag-aakusa na may 20 million nakatoka sa mga congressman. May source. Bribery po yan. Hindi po tayo papayag. Hindi, sinisave nila, baka akala nila nakakalimot yung tao. Kinakailangan, ituloy nyo yung mga investigasyon, Senator Amy. Aba, managot ang dapat managot. Hindi po pwedeng pera ng taong bayan yung pinamigay. Pera ng taong bayan yung pinapangakong ipamimigay para pumirma. Hindi po pwedeng, kasi ang pronouncement, tinanong si Martin eh. Ano sinabi ni Martin? Kayo po ba'y pabor sa ginagawa ng Senado na pagsusulong nila ng tiyatya ngayon? Sila yung mamumuno. Ayan yung napag-usapan namin nila President Marcos. Aba, hindi po pwede yun na iiwan nyo na lang yung, ay, nabisto tayo. Nabisto yung ginawa natin, iwan na lang natin yan, suportahan na lang natin itong si Zubiri. May naganap po na bribery, may naganap po na tawag nga ni si Jam Magno mismo. Si Jam Magno mismo at saka itong ang gawin nating witness. Sila nagsabi na nangunguna yung mga congressman. Pakino, no? Kung sinasabi ni Sir Badong na ganito, no? Pera ng taong bayan yung ibinibigay sa'yo, no? Parang binabalik lang sa'yo yung pera mo, pinaghirapan mo, tapos ibabalik lang sa'yo, no? 100 o 2,000. Di ba? Kapalit naman nun. Kasi sabi ko, matindi talaga dyan yung kapalit eh. Minsan kapag may binibigay, mahirap kasi. Tumanggap agad-agad. Dahil ang pinakamahirap dyan yung kapalit. Pinangungunahan. Kinatwiran niya pa yung banat ni Sabi niya pa kay Pulong, hindi ba alam ni Pulong na yung party list parang senador yan na pwede kahit saan? Kita nyo? Nasa tape, nasa video ni Abby yan. Si Jam Magno, anong sinabi ni Jam Magno? Incentive ang tawag dyan, hindi vote buying. Mm-hmm. Hindi niya po dinideny. Pinagtatanggol niya, iba lang ang tawag. Incentive. Kumakain ba si Sir Badong? Pag hindi po nila tinuluyan ni Senator Amy, no? Senator Amy, pag hindi mo tinuloy yung kahit po sabihin na tinigil na nila, may pera pong involved eh.
Parang niligtas At yan nila po ay yung pera sarili ng nila. taong bayan. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? No? Dapat bang managot? No? Dahil parang nagkabistuhan na, no? Parang i-stop na sila dun sa pinaplano nila. No? Payag ba kayong managot sila sa ginawa nila na nabalitaan natin na nagbibigay ng, ayun nga, ng konting salapi sa mga mamamayan? Ayan ha. Payag ba kayo dun? No? Na baliwalain na lang yun. O magtuloy ng investigasyon kaso sa nasa likod nun. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.